Hindi kailangan ni Bimbi na gumamit ng kapwa para makakuha ng pambansang spotlight. Ay hindi nagpapaapekto si Bimbi sa mga ganitong klase ng clout chasing intrigues. Kaya po yung issue ng parang gamitan, wala po yun. Naku po, eto na naman, panibagong fact check, reality check tayo kasi isang malaking katawa-tawa at fake news ang mga paratang na di umano'y ginagamit lang ni Bimbi Aquino Yap si Raisa May Dizon para lang sumikat o maging ingay sa publiko. So yun ang ating pong ifa-fact check sa araw na ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ngayon, ito na, let's talk about this one. Dahil marami pong mga bashers at ilan sa mga komento na kumakalat ngayon, dahil nga hindi na nagkikita si Raisa May Dizon at saka si Mr. Bimbi, almost 1 to 2 weeks, magto 2 weeks na silang hindi nagkakasama or 1 week dito sa Itbulaga, ay kung ano-ano na pong mga issue ang nagkalat, kung ano-ano na pong mga narrative ang mga nagkakalat ngayon sa buong social media platform. At yun ang ating pag-uusapan. So bakit nga ba naging invalido at walang basehan yung user narrative? Kasi sinasabi nila rito na ginagamit lang daw ni Bimbi itong si Raisa May para sumikat, para makilala siya, 'di ba? So bakit naging invalid to at fake news to? Kasi number 1, kakambal na ni Bimbi ang kasikatan. Yung showbiz royalty bago pa man nabuo ang Maybe Tandem sa Itbulaga, nakadikit na kay Bimbi ang pambansang atensyon mula pa sa araw ng kanyang kapanganakan or pagkapanganak, no? Yung Pamilya Aquino at Coangco, apo siya ng dalawang pambansang figura, ina ng dating Pangulong Corazon Aquino at ama na si Senator Ninoy Aquino. And Queen of All Media Son, siya ang bunsong anak ni Chris Aquino mula pa sa Chris TV, mga commercial endorsement hanggang sa malalaking pelikula or Private Benjamin, My Little Bossing or pampublikong buhay na ang kinalakhan ni Bimbi. And of course, siya po ay anak din ng basketball royalty at anak din ng PBA legend at MVP na si James Yap. Kaya naman, hindi kailangan ni Bimbi na gumamit ng kapwa para makakuha ng pambansang spotlight dahil natural at buo na ang kanyang pangalan sa showbiz culture ng bansa. And syempre po, 'di ba, parang organic at genuine chemistry yung pagkakaibigan ni na Bimbi at Raisa May sa Itbulaga, isang nakabatay sa mutual respect at magandang samahan sa trabaho. Ang kanilang palitan ng hirit or Konyo meets Kanal Comedy ay natural at hindi pilit na scripted hype. Siyempre, yung equal exchange of value sa larangan ng live television ay parehong nagbibigay ng halaga ang dalawa sa isa't isa. Dinadala ni Raisa May ang kanyang dekada habang karanasan naman sa TV line hosting, street smart humor at pagiging veteran stabber cuts. Dinadala naman ni Bimbi ang kanyang refreshing Gen Z perspective, polite charm at malaking viewership pool. Kaya yung reaksyon at asal ni Bimbi sa gitna ng chismis sa kabila ng mga malisyosong sabi-sabi sa TikTok at Facebook, ay hindi nagpapaapekto si Bimbi sa mga ganitong klase ng clout chasing intrigues. Kasi may respeto siya kay Raisa Sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Raisa, ay palaging buong puso at proud ang kanyang pagkilala sa husay at kabutihan ng kanyang co-host. Mas mataas na EQ or ipinapakita ni Bimbi na mas pinapahalagaan niya ang totoong samahan at pagpapasaya sa viewers tuwing tanghali kaysa sa pagpatol sa mga gawa-gawang usap-usapan sa social media. Walang gagamitin, walang lamangan, dalawang young star lang ang pareho na nagnanais na magbigay ng saya at magandang energy sa pamilyang Pilipino. Kaya yung mga intriga na ginagamit lang daw di umano nito pong si Mr. Bimbi, ito pong si Raisa May Dizon para siya pag-usapan, para po siya ay talagang sumikat. Bago pa man po dumating ang Maybe Tandem sa Itbulaga at sa Philippine Showbiz, may pangalan na po si Bimbi dahil po sa dala ng legacy ng kanyang pamilya. Kaya po yung issue ng parang gamitan, wala po yun. At si Raisa May Dizon naman po is self-made kasi siya Kumbaga, from the start, siya po mismo yung gumawa ng paraan para makilala siya sa
showbiz. Hindi siya nang gamit ng ibang tao, bagkos tinulungan niya yung sarili niya na makilala siya. Wala man siyang presidenteng ina or presidenteng lola, senador na lolo, wala man siyang queen of all media na nanay at MVP players na tatay, pero ginawa po ni Raisa yung buong puso niya, yung buong lakas niya, at proud na ipinakita sa buong Pilipinas at sa buong Dover Cats na kaya niyang umasenso sa pamamagitan ng kanyang sarili, ang kanyang talento. Yun yung pinakita niya. Kaya po yung issue ng cloud chasing, yung issue ng panggagamit, parang napaka-imposible po talaga. Kasi kapag nabanggit po kasi ang Aquino, at si Chris Aquino ay nabanggit, hindi po maaalis ang pangalang Bimby Aquino kasi siya nga po yung isa sa mga pinakakilala, 'di ba? At lahat po ng mga project na kumbaga lumabas si Bimby ay lagi pong blockbuster. Unang-una yung My Little Bossing, naging blockbuster movie of the year siya. Tapos sumunod yung Private Benjamin kung saan kasama niya si Vice Ganda at si Miss Chris Aquino. Naging rin po yun, blockbuster movie. Kaya imposible na bata pa lang po si Mr. Bimby, gumagawa na siya ng sarili niyang pangalan. Although, nababansagan siyang Nepo son, 'di ba? Or Nepo baby, na parang yung kanyang kasikatan, yung kanyang power, yung kanyang authority ay nakuha niya dun sa kanyang yung mga pamilya niya, yung background ng kanyang pamilya, ang pagiging Aquino at Cuangco. Kasi kung isipin niyo kung meron pong gamitan na nagaganap, what's the use of yung last name mo is Aquino at Cuangco kung manggagamit ka lang ng artista, 'di ba? Kahit sinong artista pa 'yan, kahit hindi pa si Raisa May, hindi po kailangan ni Bimby ng isang tao para po pag-usapan siya. At the same time, yung ginagawa ni Bimby sa Itbulaga, lang niya yan, pastime niya lang yan. Kumbaga parang niya lang yan, maiba lang yung takbo ng buhay niya. At the same time, parang tinutupad niya lang yung gusto ng kanyang ina kasi sabi ng nanay niya na gusto niya magpatuloy yung buhay ni Bimby. No, kahit may sakit siya, ipagpatuloy ni Bimby yung buhay niya, hindi lang siya nakastuck lang dun sa kanilang bahay habang nag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Kaya po pinayagan niya ni Chris na talagang maging host sa Itbulaga. Hindi po para inyong i-bash, inyong husgahan at maliitin si Bimby Aquino at ganon din si Raisa May. So, it's just so happen na sa kanila pong pagtatagpo sa kanilang reunion, sa araw mismo ng kaarawan ni Miss Raisa May, magkakaroon ng malaking epekto yon sa mga viewers. Kaya po naging isa siya sa mga legit Dover Cats. So, fake news debunk. So, kayo po, niya sa laobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.